Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan, Silver Voice TV. Rektahan na po ito, nakita nyo naman, ito pong post ni Carl James Martin. Siya po ay papunta na ng Amerika. At nakikita nyo naman, sino po ang kasama niya sa picture? The man, the myth, and the legend, Sir Sean Gibbons. Alam nyo na po yan. Sir Sean knows the formula for a fighter, for a boxer to succeed in their respective careers. Nakita nyo na po natin ginawa nila ni Sir Sean Gibbons yan. Jerwin Angkahas, ito pong kay Mark Magsayo, even itong kay Yumir Marshall. At nakita naman natin mga kaibigan na if you are with the right people around you, kagaya po nitong si Carl James Martin, he got the right people around him sa local scene. Ngayon na international siya, he is so smart to, have this kind of people around him for him to succeed mga kaibigan. And sa tingin ko, 2 to 3 fights. Siguro unang laban mga kaibigan, lalaban muna si Carl James Martin sa isang tune-up fight, no mga kaibigan. At siguro 1 or 2 fights lalaban na yan sa isang title eliminator. At hindi na nga po ito magiging mahirap dahil si Carl James Martin mga kaibigan ay rated na sa pareho pong bantamweight, sa pareho pong ito pong IBF and WBO super bantamweight category mga kaibigan. Super bantamweight, let me just correct that. Ngayon mga kaibigan, ito pong si Carl James Martin, hindi na po mahirap itong i-bargain to fight for a title eliminator sapagkat nakita nyo naman po, with the help of Sir Sean Gibbons, na si Sir Sean po ang isa sa consultant ng rankings committee by both IBF and WBO, napakadali pong ilagay ng isang Carl James Martin. So, to Carl James Martin and the team, ang aking nalaman na pupunta po sa Amerika ay si Coach Abel Martin, si Japet Martin yung kapatid, and si Carl James Martin. So kudos sa Team Martin at looking forward for your fight soon sa Amerika at eventually world title fight. Kabaliktaran naman po yan dito kay General Casimero mga kaibigan. Nakita po natin kung gaano po kahirap, ilang taon na puro tuna fight. Bakit? Yan po ang kaibahan. Bakit yung kay Carl James Martin with the right people, ganyan pong nangyayari? Bakit dito kay General Casimero, hirap na hirap po silang makabook ng mga importanteng laban. Hirap na hirap po silang makakuha ng mga fights na magdadala sa kanila pabalik sa world title. Ngayon po, yung mga nakaraang nangyari, no, ibalikan lang natin. Sabi ni Jason Casimero, mandatory is waiving, no? Mandatory is waiving. Nung sinunog po natin, sasabihin nung ilang nagpapanggap na member ng Team Casimero daw, hindi naman pala yung taga Japan, na hindi naman mandatory ang hinahabol, basta lang makalaban daw as a challenger. So, contradicting. Yung nagpapanggap na kasali sa team nila, sinasabing hindi naman daw mandatory, pero si Jason Casimero, sinasabi mandatory is waiving. Ngayon, pag-usapan natin, let's give itong si Jason Casimero the benefit of the doubt. Huwag na nating isama yung mga hindi naman pala kasali sa team nila. Ngayon, sabi ni Jason Casimero, mandatory is waiving, nag-submit na daw ng petition for mandatory yung kanila daw promoter, si Ito. Guys, pinipintisyon ba ang isang boksingero para gawing mandatory challenger? Sige nga, sagutin nyo nga yan. Pinipetisyon ba yan para ikaw ay tawaging mandatory? How can you be called as the mandatory? Paano ka maging mandatory challenger? Anong kinakailangan mong gawin? Kailangan mong lumaban sa isang title eliminator. Naintindihan nyo? Hindi porket, magsasubmit ako ng petisyon na gawin ako mandatory. Sige, mandatory ka na. Hindi ganon. Hindi ganon mga kaibigan. Sabi nila, petition daw nung kanilang promoter para gawing ikang mandatory. Mali po yun. Mali po yun. For you to be called as the mandatory, you need to win a title eliminator. How can you book a title eliminator? Ngayon, usap-usapan po sa WBO na yung Goodman ay lalabanan sa mandatory. Ito pong yung Goodman ay lalabanan sa title eliminator yung si Doheny. Okay? Kung sino man manalo doon sa Goodman and Doheny, mga kaibigan, ibababa pa ang mandato ng WBO sa mandatory niyan. Kung sino mong mananalo sa Tapales and Inoue, ibababa pa nila yung mandatory pagkatapos ng 18 buwan. So napakatagal, 18 months. Manalo ka man ng title eliminator, 18 months pa ibababa yung mandatory mga kaibigan. So saan sila dyan? Nakita nyo na?
Kung wala sa iyo ang mga tamang tao sa paligid mo, hindi lang yun eh. Wala na nga sa iyo mga tamang tao sa paligid mo, nang away ka pa ng mga malalaking player sa boxing, saan ka pa tingin mo pupulutin sa mundong ito? Hindi ba? Kaya, to those who are grateful, kagaya nila Martin and the rest of the MP guys, Knuckleheads and Viva Promotions fighters, kudos to all of you. And to those na naniniwalang ang career ng boksingero ay nakasalalay sa Ford Raptor, kawawa naman kayo. Diba? So yun lamang mga kaibigan, Silver Voice TV. Now I'm resting kasi sunod-sunod yung tawag dito mga events natin. And after today, sunod-sunod na naman ang ating bakbakan. Yun lang mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat. Silver Voice TV. Peace.